Hello, hello guys! Good morning! Nagluluto-luto na naman tayo. And today is Thursday. Today ay last day ng exam nila ni Johan. Against the light na naman tayo dyan. Kaya pagpasensyahan yung hirap pumesto dito sa kusina. Ayan, okay na yan. Lumabas ako saglit at bumili ako ng manok. Yung boneless, yun nga, sinahog ko doon. At binili namin yung kagabi yung kalabasa at saka yung balatong. And then, yan kasi yung bala ko nung isang araw, yung sinahog ko naman puro sayote and then carrots. Pinakain ko kay Johan. So mamaya, yan na naman yung kakainin niya. At saka lumabas ako dahil tumawag si Kanchi Indira. Tumato Kanchi Indira and Mandira. And auntie, thank you so much. Binigyan nila tayo ulit ng mangga. Kinuha ko lang ito sa daan. Nagkita lang kami ni Kanchi dito guys. Sa daan kasi nga tumawag si Indira at hinilala mo yung ganito, ganyan. Hindi ko siya nag-gets guys kasi may tinatawag silang pangalan sa blue building na ito. So sinabi niya na blue building so kaya familiar ako. Sabi niya dadaan si Mandira, kuhan mo yung mangga na bigay. Siguro pinadala to ni auntie galing sa village or hindi ko alam baka nandyan si auntie or ano, hindi ko lang alam guys. Basta ayan, may mangga na naman tayo. Binigyan tayo nila auntie. Galing din ito guys sa mga kapitbahay doon na pwede nilang mahingan kasi nga yung mangga namin doon siguro ang dami rin namang bunga pero kakaiba ba mga maliliit yun pero matamis siya. Kinukuha lang doon ng mga taga baryo. Ayan o, binigyan na naman nila tayo. Iba yung shape ng mangga doon sa village guys. Yan, at least galing sa kapitbahay ito. At saka meron silang binigay, hindi ko alam anong pangalan ito eh, matamis to, parang yema sa atin. Gawa ito sa ano guys, sa gatas ng baka. Gustong-gusto ko to. Parang yema. Sweet to sweet. Parang yema. Tikman nga natin. Niluluto nila to sa ghee. Kita niyo ba? Masarap to. Nakalimutan ko yung name nito. Tama na. Gusto ko to. Thank you, auntie. So, yan yung niluluto ko. And si Deepak, nag-walking. Punta siya doon. Kung saan kami pumunta na maraming unggoy na may palayan. Nag-outdoor walking siya kasi sabi niya boring daw lagi na sa loob siya ng bahay nag-exercise. Sabi niya gusto niya outdoor na naman na walking. Masaya siya guys dahil naka-2 abs na si Deepak. Dahil this time seryoso na talaga siya. Wala talaga siya guys kahit ano. Nag-avoid talaga siya lahat-lahat. Tsaka hindi na talaga siya kumakain ng mga usual na kinakain namin pag pumupunta kami sa mga restaurants. Wala talaga, give up na talaga yan. And yung snacks niya is black coffee lang talaga siya. Which is masaya ako dahil sabi ko, nagkaka-shape ka na hindi kagaya before na tumaba ba siya. Dahil lagi na inom. Okay guys, nilagyan ko siya ng tubig. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng niluluto ko. Hindi man ito pakbet. Sinabawan na manok na may kalabasa at balatong. Okay na yan. Kayo na bahala dyan guys. Anong pangalan nito ng niluluto ko? Nagdagan ko pa kaya sabaw no? Kain din si Johan. Isang araw dami sayote guys tsaka carrots. Hanggang gabi na ito. Paborito ni Deepak yung kalabasa. Si Johan ay pilitan kung anuhin ng papaya, kalabasa. So pakuluan na natin. Actually mainit na itong tubig natin eh. Ayan. Simple lang ang lasa niya. Okay guys, kita nyo ba ako? Kain na lang tayo kasi si Deepak tinawagan ko. And mamaya pa yan siya kakain guys, mga 12 or mga minsan 11:30 but at least na-prepare ko na yung pagkain niya. So kakain na ako dahil hindi po ako nag-breakfast. Ito, ayan, kain tayo guys. Yung kanina saging lang, tsaka warm water. Yung pang umaga ko. Bala ko tikman yung mangga nila, mamaya na. So, ayan, kain muna tayo. Thank you, Lord. Maraming salamat sa blessings. Kasi alam nyo ba guys, mamaya pa si Deepak, so hindi ko na yan siya maantay dahil gutom na rin ako at medyo may kabigatan ang aking pakiramdam simula kahapon. Para ba ang bigat-bigat kasi hindi maganda talaga tong panahon namin ba guys. Kaya ayun, at saka kagabi nag-uusap kami ni Saisa, nakatulog na rin ako at siya. Dahil pagodin ba guys, pagodin kami the whole day sa mga ginagawa namin. Alam nyo, so alam nyo, chika-chika muna tayo. Tikman ko muna tong ating niluto. Yan.
Buti na lang may magic sarap tayo. Kahit paano, nakadagdag siya. Panlasa. Sa hindi nakakaalam, paborito ko rin ang balatong. By the way, dito sa Nepal, iba sila magluto ng balatong. Binubuksan nila. Tapos, ini-script nila yung leaves or yung seeds. Tapos, i-half-half nila. Hindi kagaya sa atin, buo tayo magluto. Umulan bigla. Umulan ng malakas. Yan. Mabuti nga dahil sobrang init, guys. Okay guys, naantay ko lang si Johan. Dito kasi siya, nagsha-shortcut yan si Johan dito. So, maulan pa rin and 6 o'clock na. Ininit ko na yung niluto ko kanina. And dito ko yan lagi siya inaantay, guys. Mabuti at may payong yan siya. Nilalagay ko lagi sa bag niya. Kasi kailangan. At yun, last day na ng exam nila. Pero wala silang holiday ba? Ayan, wala silang holiday. Kaya, ayun. Pero yung kaibigan niya sa baba, kaya nga uuwi sa village dahil nga may holiday siya for 9 days. Pero sila ni Johan wala. Tapos yung anak ni Didi na binibilhan natin ng manok, meron sila 5 days. Hindi ko alam sa kanila ni Johan bakit wala. Or baka yun, kasi may mga saril-sarili yan silang mga kalendaryo sa eskwelahan. Or baka na lang nila ba? Kumbaga accumulate nila, tawag ba doon? Na yung sa summer vacation, baka doon na nila kasi kung ika-calculate nyo yan guys sa kalendaryo nila, kaya minsan hindi pare-pareho kasi yung mga holidays ng mga estudyante dito ay hindi rin pare-pareho kasi kung totoosin siguro kung i-check din sa mga kalendaryo ay tama din naman yun, kumbaga yung calculation nila kasi nga iba-iba lang sila ba, iba-ibang araw lang sila magbigay ng mga holidays. Kaya minsan holiday ng ibang school sila, hindi sila holiday. Holiday sila tapos yung ibang school hindi sila holiday, ganun. Parang hindi yun magkakatukma. Ay hala, ang ganda naman ang paglipad ng ibon. Yung puro puti sila lahat, guys. Ang ganda ba tingnan ba ng mga pakpak nila? Huli na tayo. Huli na tayo, guys. Ang ganda ng kanilang kulay, ng paglipad nila, timings. Yung ganun ba? Parang napaka-graceful ng kanilang paglipad sa isa't isa. Ano kaya yun, guys? Yan na naman ako. Na-distract na naman kayo. So, ayun at si Deepak, umalis siya mga 2 o'clock. Nag-birding siya. Doon pa rin kung saan siya nag-walking kaninang umaga. So, babalik din yun. Ganun na siya ngayon. Pag nag-birding siya, hindi na kagaya before na ibuhos niya doon buong oras niya. Ngayon, iba na guys. Basta malaki yung pinag-iba ng kanyang routine and masyado na siya ngayon talagang disiplina sa kanyang kinakain, sa kanyang routine. Anyway, kasi kahit gaano mo man yung isang tao, yung pipilitin mo na dapat ganito siya, dapat manggagaling talaga yan sa tao, guys, hindi sa'yo. Para gawin mo or para i-please mo yung ibang tao, hindi. Manggagaling dapat yan sa tao na yan kung gusto niya talaga magkaroon ng changes o magbago, yung ganun. Hindi naman yan si Deepak na alcoholic. Hindi yan siya, guys, what I mean to say, yung hindi ba siya makaayaw sa mga kaibigan niyang palainom, yung ganun. Wala lang, na-insert ko lang kasi nga napapag-usapan din naman natin. Kasi nga, simula nung time na nagkaroon kami ng medyo may konting naging issue katulad nun sa kaibigan niyang binata na pupunta-punta nga dito. Simula nun,
nung time na yon, doon na nag-start din lahat na parang nag-iba na rin yung ways niya. Kasi minsan kailangan talaga guys pakitaan. Hindi pwedeng all the time okay ka lang, okay lang tayo. And I think napakalaking bagay yon yung ginawa ko that night. So, hindi ko na i-elaborate sa inyo. Kaya na-realize ko na paminsan-minsan kailangan din naman talaga pala na maipakita mo yung kung ano ka and kung ano yung karapatan mo. Yun, kailangan yun. Hindi yung all the time ito-tolerate mo dahil may mali din naman ako, may mali din siya, yung ganon. Yun lang yung na-realize ko. So, mabuti ngayon kung ano yung nangyari is na nagkaroon siya ng lesson, nagkaroon din ako ng lesson, yung mga gano'n. 4 na araw kami hindi nag-usap, yung gano'n. And malaking yun, realization namin sa isa't isa. Well, sa mag-asawa naman ay nangyayari talaga yon. Hindi naman lagi okay kayo, pero normal lang yon. And naniniwala din naman ako na dapat napapag-usapan talaga. Especially kasi hindi ko naman sinasabi na lahat, no. Sa partner ko is hindi po siya very open and very vocal. So ako kasi napaka-open kong tao and napaka-vocal kong tao, opposite kaming dalawa. Ako naman kasi in heart to heart ko agad yan siya. Sa may mga ayaw ko, ganito, ganyan, ganyan. And one thing din na nakakapagpa-realize sa akin, yung opposite kami ni Deepak masyado. Si Deepak naman is talagang siya yung tao na pinipili niya talaga yung battle niya. Ako yung taong hindi ko pinipili. Kumbaga, kahit maliit na bagay, binibig deal ko. Si Deepak hindi siya ganun. So, yun din yung natutunan ko sa kanya na, ayun, mga maliliit na bagay, naiinis ako, binibigyan ko oras, isipin, attention, siya hindi. As long na hindi seryoso, yung ganun, what I mean to say, mga konting-konting bagay ba, alam nyo naman tayo guys. Ganun yung natutunan ko kay Deepak, kaya hindi siya yung taong magulo, yung ganun. Yun lang guys, matigas lang siya ulo. Pero simula nung may nangyari sa amin na hindi kami masyadong nagkaintindihan and na-involve din yung kaibigan niya na puro na red flags yung nakitaan ko. Doon din siya nakakuha ng talaga matinding lesson kasi pinakitaan ko talaga siya kung sino ako. Kahit nga si Johan that night sabi niya sa akin, "Mama, hindi kita nakitaan, ganun ka magalit, Mama, first time ko makita." Kasi hindi ko na naitago nung time na yun. Ngayon ko lang yan ikukwento sa inyo guys. So, after nun, parang nagkaroon din siya talaga na totoong kailangan niya ng matuto. Kasi hindi na kami guys bata matured na kami. And napaka-opposite kasi namin ni Deepak, no? Ako kasi talagang focus ako sa family. And very responsible naman siya and focus naman siya guys. Pero hindi yung talagang bang masasabi mong yung time, yung ganun. Kasi nga, hindi nga siya makaindi sa mga kaibigan, yung ganun. Pero hindi na yun dapat yung ganun dahil pamilyado ka na. Especially yung ka-close mo, hindi po siya pamilyado. So, yun ang mahirap minsan. And kung mga bar-bar ang pinag-uusapan o pumupunta sila sa mga bar na bababae, wala kaming issue na ganun kasi hindi ganun sila. Hindi sila ganun guys. Hindi ko lang alam sa iba, no? Pero what I mean to say, meron kasing iba na yun ang isipin nila, kung yung asawa mo umiinom, ang next niyan, mababae, mga ganito ganyan. Which is hindi naman lahat. Hindi naman lahat. At wag naman po natin lahatin yung ganon. Kiniklear ko lang. Kasi yung iba ganon yung mentality nila. Pag after malaman nila, palainom, tapos ang babae. Nature na talaga ng mga Nepalese ang palainom, guys. Hindi na yun ma-i-deny kahit mga babae nila. So, puti naman guys, itong family na ito, kapag kami ay may problema ni Deepak, ay hindi po yan sila nakikisali, which is ako pa yung mas pinapanigan nila, and andun na rin yung pumasok na rin sila auntie and uncle, dahil nga, syempre, ayaw nilang mas lumalim pa yung away namin, yung ganon. Andun sila para to save yung relationship namin, maayos kami, pinapaintindi kay Deepak, dahil alam naman nila kung sino may mali sa amin, yung ganon. Kaya I'm very thankful sa kanila and especially kay Ama. Dahil si Ama siya yung nanay na hindi niya yung tinutolerate ang anak niya pag alam niya guys ay mali. Hindi siya yan papanig sa anak niya guys.
So kaya nung time na yun ay malungkot din naman ako dahil kahit papaano ay napaiyak din si ama. Ayaw niya kasi yung nag-aaway kami ni Deepak and ayaw niya yung nasasaktan ako, especially guys. Kasi lagi niya sinasabi kay Deepak na alagaan mo si Mila, alagaan mo si Yuan. Dahil sila yung ano mo, kumbaga, ang ibig sabihin pa ni ama. Dahil ano guys, no, minsan pag sinabi kong swerte, parang mali ba para sa akin. Yung ibig ko bang sabihin, bless. Bless ka to have them, yung ganun. Bless ako to have this family, yung ganun. At saka, ano pa ba guys ang mga sasabihin ko? Ayun, yun. Ngayon ko lang na-share sa inyo. Pero matagal na yun guys, ang nangyari sa amin. Eh, naniniwala kasi ako na kapag may problema, as much as possible, kung pwede pag-usapan, ay bilang mag-asawa, pag-uusapan. Dahil as long na yung problema ay kaya pang i-handle. Ang sa akin lang naman ay gusto ko lang talaga bigyan lesson si Deepak nung time na yun guys. Kasi parang too much. Kumbaga umapaw na siya talaga sa boundaries ko ba. Yung ganon. And parang too much na for me, yung ganon. Kaya ayun guys. May malaking naitulong talaga yung ginawa ko that night. Kaya, imbis na mag-tour, hindi natuloy. Tawag nga nila sa akin yun. Ano daw ako? Ano bang tawag doon? Natawa ako sa word ni Johan. She's a counselor. Sabi ko, I am counselor, not counselor. Counselor daw kasi ako daw yung, pero ano lang ba, joke lang ba kami? Cancel daw yung kasing pag-alis ng tatay niya. So, I am a counselor daw. Pero yun, pero hindi naman nagsama ng loob yun dahil alam niya naman na tama ako. At alam niyo ba guys, pag may mga ganyang pangyayari o pag alam niya na inaaway ko yung tatay niya, in-explain ko yan kay Deepak, kay Johan guys, bakit ko inaaway yung papa mo? Dahil alam ko si Johan ay mahal na mahal niya yung papa niya and napaka soft spoken ni Johan and never kami nagpapakita kay Johan na nag-aaway kami, nagsisigawan kami nung time na yun. Pero minsan pag nahalataan niya na hindi kami nakikibuan ng papa niya, ini-explain ko yan kay Johan. Alam niyo naman na minsan ay hindi yun talaga maiiwasan at lagi din natin isipin yung mga anak natin. Pero I'm not saying guys, no, kasi yung ibang sitwasyon bilang mag-asawa ay iba naman po. Sa amin naman ay napaka-normal at saka mayroon din namang red flags na nakitaan ko, kaya ayun, bakit may pula o yellow ako nakita. So ayun guys, at I hope kung ano man itong na-share ko sa inyo ay makatulong din sa relasyong mag-asawa at MMK muna tayo. Pag ulan-ulan baha, lalong-lalo yung sapatos ni Johan ay puti ang kulay. Baha talaga agad. Maputik. Maya-maya, basa na naman yung sapatos niya, basa yung paa niya. Sige lang Ayun guys, so i-end ko na yung aking vlog. Pasensya na kayo. Ngayon ko lang yan na-share sa inyo. Kasi nga, para naman, habang nagkukwento ako, hindi naman ako malungkot. So, mayong gabi sa inyo datanan. God bless you all and nabalitaan ko rin. Grabe ang ulan sa atin, especially sa Las Piñas o sa iba't ibang parte ng Kamaynilaan o sa atin man sa Pilipinas, kahit yung papa ko. So mag-ingat kayong lahat. Sa amin ay normal na sa araw-araw umuulan kasi nga, gawa nga guys na dito ay monsoon na. So mag-ingat kayong lahat. God bless you all and I love you. Salamat sa lagi hindi pag-i-skip ng ads. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, baka naman wish nyo lang, click nyo lang yung pulang button para ma-update po kayo pag may bago tayong uploads. So ayun guys, God bless you all and lagi po tayong mag-pray. Bye!